ng pakikiisa para sa kapayapaan at kapakanan ng ating bansa. Marami sa ating mga kababayan ang nakikiisa rin sa paraang nanonood sila sa kanilang telebisyon, computer, monitor o cellphone o anumang gadget na gamit nila. Maraming salamat po sa kanilang suporta. Ang sinusuportahan po natin ang pagkakasundo, hindi bangayan, bintangan at sariling interes. Ang nais natin ay ipagpauna po ng mga namumuno sa pamahalaan ang kapakanan at ikabubuti ng mas nakakarami bago ang pamumulitika. Gusto nating iparating sa mga nasa pamahalaan ang damdaming ng sambahayan. Gising po kami. Hinihintay namin ang paglilingkod ninyo sa kapakanan ng mga simpleng Pilipino. Hindi ang pagsusulong ng mga bagay na hindi makagagaan sa buhay ng mga kababayan natin. Mamaya po ay higit pang lilinawin ng mga kasama nating magsasalita ang nagkakaisang layunin natin. Kaya tayo mapayapang nagkakatipon-tipon ngayon. Mabuhay po ang Pilipinas, mabuhay po ang mamamayang Pilipino. Maraming salamat po at magandang hapon sa ating lahat. Daghang salamat po, Colonel Carlo Viriano. At ngayon, pakinggan din natin ang kapatid na Eranio Fabella. Mga kababayan, magandang hapon sa inyong lahat. Narito po tayo ngayon mula po sa iba't ibang sektor ng lipunan, iba't ibang relihiyon, samahan at sangay ng pamahalaan. Bakit po? Upang magkaisa sa isa pong mapayapang pagkilos ang para sa kapayapaan at pagkakaisa. Ang pagtitipon po natin ito ay isang konkretong pagpapakita ng suporta sa pahayag ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas, kagalang-galang Ferdinand Marcos Jr., na hindi siya sumasang-ayon sa isinusulong na impeachment laban sa pangalawang Pangulo Sara Duterte. Kaya minsan pa ay panoorin po ninyo at pakinggan ang statement ng Pangulo ng Pilipinas, kagalang-galang na Ferdinand Marcos Jr. One single Filipino life. So why waste time on this? What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all the time, and for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Ang opinyong ito ng Pangulo ay para sa kapakanan ng bansa at sambayanang Pilipino. Ang ganitong posisyon ay hindi lamang po nagpapakita ng malasakit, kundi ng malinaw na pag-unawa sa mga tunay na nangangailangan at pangangailangan ng ating bayan. Ano po ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos
tungkol sa planong impeachment ng ilang samahan laban sa pangalawang Pangulo, ang sabi po niya, wala itong maitutulong para mapaunlad ang buhay ng kahit isang Pilipino. Tama po ang sinabing ito ng Pangulo, mga kababayan. Marami pong mas mahahalagang bagay ang dapat pagtuunan ng pansin. Ang impeachment ay hindi lamang pag-aaksayo ng panahon, kundi hadlang din sa pagtugon sa mga pangunahing problema ng bansa. Na kapag itinuloy ang impeachment, ang magtatalo-talo ay hindi lamang ang mga mamamayan, kundi maging ang mismong mga government officials. Yan po ang ayaw ng maraming Pilipino. Yan din po ang ayaw ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo. Kaya mahalagang alalahanin po natin ang sinasabi sa Filipos 2:3-4 sa magandang balita Biblia na huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang sa inyong sarili. Ang mga talatang ito ay isang paalaala sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga nasa posisyon ng kapangyarihan. Ang kanilang tungkulin ay maglingkod para sa kapakanan ng mamamayan, hindi para sa pansariling interes. At lalong hindi para maghasik ng pagkakampi-kampi dahil sa hangaring humawak ng kapangyarihan. Marahil ay walang sino man ang sasang-ayon sa gayong uri ng leader. Ang pamamaraan nila ay divide and conquer. Mag-uunyok sila ng mga pag-away-away para magawa nilang agawin ang kapangyarihan at sila ang mapwesto sa poder. Kung mangyari man o nangyayari man ito sa ibang mga bansa, sana po ay hindi mangyari yon dito sa ating bansa. Kaya nagkakaisa po tayong nananawagan sa mga namiminuno sa pamahalaan na wag sana nilang payagang mangyari ang ganito dito sa ating bansa. May kasabihan na united we stand, divided we fall. Tayong naririto, tinututulan natin at ayon sa makakaya natin, wag pong payagan ang divided we fall. Tandaan po natin, kapag nagtalo-talo ang mga nasa pamahalaan, apektado ang taong bayan. Kapag magulo ang bansa, ang mga mamamayan ang kawawa. Ang ating panawagan, isa-isahin po natin, aming kahilingan, kapayapaan ng bayan. Problema'y lutasin, huwag palakihin. Serbisyo, huwag sariling benepisyo. Mamamayan ang unahin, huwag sarili.
aming kahilingan, kaunlaran ng bayan. Magkaisa, huwag mang-isa. Magkaisa para tumatag ang bansa. Bayan ang asikasuhin, hindi ang sariling mitiin. Unahin ang bayan, huwag bangayan. INC is for unity. Peace for the Philippines. Bakit po ganito ang ating mga panawagan? Kasi ayaw namin ng kaguluhan. Saan mang panig ito manggaling? Ang nais po namin ay kapayapaan. At kung may naging awayan, hindi po ba ang tama ay pagsikapang malunasan ito at magkasundo-sundo alang-alang sa bayan? Sa pagkakaisa at sa kapayapaan ay mananalig o mananaig at mamamayani ang sambahayan, sambayanan. Kaya sana ay maging mabuting halimbawa ang ating mga namumuno sa pamahalaan. Sa ikapapayapa, ano ang itinuturo ng Biblia na dapat gawin? Sa awit 24:14 ay sinasabi, lumayo kayo sa masama at gawin ninyo ang mabuti. Pagsikapan ninyong kamtin ang kapayapaan. Ito ang itinuturo ng Panginoon Diyos. Ito ang dapat nating gawin para kamtin natin ang kapayapaan.